Inaabangan ang pangakong one-time targeted temporary resident to permanent resident pathway na ipinangako ng gobyerno sa immigration levels plan nito. 33,000 temporary workers ang inaasahang makikinabang dito. Paano nga ba paghahandaan ito? Ang report mula kay Rhea Santos. Sa immigration levels plan na inilatag ng gobyerno para sa 2026 hanggang 2028, sinabi nitong pabibilisin ang pag-transition sa pagiging permanent resident ng hanggang 33,000 temporary workers sa taong 2026 at 2027. Target daw nito ang mga manggagawa na may malalim na koneksyon na sa kanilang komunidad, mga nagbabayad na ng buwis at nakakatulong para maging matatag ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa immigration lawyer Lou Jansen Dangzalan, ngayon pa lang, dapat na itong paghandaan ng mga aplikante na posibleng makinabang sa programang ito ng IRCC. What we know from that disclosure is targeted siya for critical sectors and then they're going to target mga rural areas. So yun yung only clue that we have in the levels plan. Kung susundan natin yung mga contours ng mga nilalabas ng immigration so far, kapag sinabi nilang critical sectors, bakit ito yung mga high demand occupations? At dati sinabi nila na sa mga less densely populated areas, mga rural areas, so makikinabang yung mga tao na nagtatrabaho, halimbawa sa mga sector na kulang sa trabahador. For example, alam naman natin na may ongoing and continuing shortage of healthcare workers in Canada, pero magiging depende ito kung gagawin nilang knock code-based ang selection. Abiso ni Dangzalan, ihanda na ang mga dokumento na kakailanganin. Usually, ito yung mga hinihingi ng immigration. Valid language test, kung hindi kayo nag-aral sa Canada, education credentials assessment, mga police certificates, ihanda na rin ninyo yan kung saan man kayo tumira. Tignan ninyo. Pero syempre, may mga validity periods yan. So, pag lumabas yung listahan, may mga items na madaling malikom, may mga items na hindi. Sa datos ng gobyerno mula 2025 hanggang taong 2026, higit 2 milyong temporary residents ang mapapaso ang hinahawakang permit. Rhea Santos, Omninews, Vancouver.